Alamin natin ang mga aktibidad na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatutulong para makamit ng bansa ang economic transformation. Narito ang report. Para matiyak ang maayos na paggamit sa mga lupang pagmamay-ari ng gobyerno o itong mga government lands, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglikha sa isang Interagency Coordinating Council na mag-consolidate sa master list ng lahat ng lupang pagmamay-ari ng Estado. Ayon kay Pangulong Marcos, ang akbang na ito ay inaasahang magapaigting sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Nakasaad ang kautosang ito sa ilalim ng Administrative Order No. 21 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang Coordinating Council ay binubuo ng mga pinuno ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Human Settlements and Urban Development na tumatayong co-chairpersons, habang ang Agriculture Department ay nagisilbing Vice Chair. Ang mga miyembro ng Coordinating Council ay ang Office of the Executive Secretary, DILG, Office of the Solicitor General, DOJ, at Land Registration Authority, kasama rin ng CHED at ang DICT. Ang DNR Land Management Bureau ay magisilbing Secretariat ng Coordinating Council. Ipinag-utos din ni President Marcos ang pag-streamline o pagpapasimple at pagpapabilis ng permitting process para sa infrastructure flagship projects upang mapabilis ang kanilang implementasyon. Sa isang 4-page Executive Order No. 59 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nakasaad ang pag-ibigay diin ni President Marcos sa pangailangang mapalawig at ma-update ang infrastructure ng bansa para makamit ang economic transformation. Ayon kay President Marcos, mayroong 185 infrastructure flagship projects na inaprobahan ng NEDA. Ang EO59 ay para sa lahat ng national government agencies kasama na ang government-owned or controlled corporation at iba pang government instrumentalities, LGUs at iba pa. Ipinag-utos din ng punong ehekutibo ang pag-streamline sa mga requirements para sa IFPs. Ang mga naturang executive order ay mag-take effect oras na maipublish na ito sa Official Gazette o sa dyaryo na may general circulation. Alan Francisco, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.